If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Hindi sumang-ayon dito si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at iginiit na maaaring ituloy ang impeachment sa 20th Congress. Aniya, katulad lang ito ng mga kaso sa ordinaryong korte na nagpapatuloy kahit magpalit ang mga miyembro. So, narinig niyo yung mga pre, Oo. Ang impeachment po kay Sara Duterte, balak po nilang i-dismiss, no? Oo. Alam niyo itong mga Duterte na to, talagang ibang klase rin yung galawan. Kaya ako'y naniniwala na ngayon na talagang merong ganung nangyari, may tawagan. Posibleng wala, di ba? So, balak talaga nilang ma-dismiss itong impeachment laban dito kay Sara Duterte, no? At itong si Pimentel, mga pre, sayang yung ko dito, sayang yung talagang boto ko dito. Bumoto po ako dito sa taong ito, no? Pero sa kasamaang palad, nagkamali po tayo. Pero buti na lang talaga hindi ito nakapasok, no? Okay lang, walang problema. Total kung iboto ko man o hindi, no? Ganun pa rin naman yung mangyayari, talo pa rin. Pero mabuti na lang po. At syempre ngayon mga pre, dumadami na po dito sa Senado yung talagang kumakampi po sa kasamaan. Pero tandaan po natin yan, hindi po yan magtatagumpay. Etong ginagawa ni Pimentel, maganda po ito. Talagang nandun po siya sa panig ng katotohanan. Ano bang kaibahan ng Senado sa korte talaga, no? So same lang naman talaga, no? Kahit magpalit pa yung mga yan, same lang naman at dapat talagang matuloy, 'di ba? Kasi marami pong mga Pilipinong nag-aantay ng resulta sa impeachment at para makamove on na po yung lahat. Bakit po? Ganito 'yan. Kumbaga, kung talagang wala ka namang ginawang kasalanan, wala kang kasalanan, mananatili ka sa posisyon mo. Pero kung talagang nakagawa ka ng pagkakamali, pandarambong, makukonvict ka talaga, 'di ba? So yun yung antayin natin. Oo, makakalaya ba sa katotohanan kumbaga wala ba siyang kasalanan o makukonvict. So dapat po matuloy yung impeachment laban dito kay Sara Duterte, no? So eto, no, pakinggan po natin yung nilalaman ng balitang ito. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy ngayon, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin, di ba? So ito na mga pre, meron din po tayong TikTok, meron din po tayong Facebook page. Iisa lang yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. Search nyo lang yan, okay? At follow nyo na yung ating mga social media accounts. At magkita-kita tayo sa TikTok, Facebook, YouTube, ganun lang naman yan. So ito na mga pre, no? Pakinggan po natin yung balita. Exclusive sa Kongreso ang jurisdiction sa impeachment complaint na kanilang natanggap. Ito ang binigyan din ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagbabalik sesyon ng Senado kahapon. Kasabay ito ng anunsyo ng mambabatas na higit 100 araw na ang lumipas mula nang matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Imagine 100 araw natanggap nyo pero tulog pa rin kayo. Si Amy Marcos nga nakapag-hearing 'di ba? 3 beses. Nagawa ni Amy Marcos mag-hearing kasi pinagtatanggol niya yung syempre yung kanyang tatay. Tatay Digong na tinatawag nila. 'Di ba? Nagawa niya ng paraan pero itong impeachment hindi niyo magawa ng paraan. Pagod na ang taong bayan, nag-aantay yung taong bayan sa inyong mga aksyon. Umaksyon naman kayo. 'Di ba? Kaya tama yung yung sinabi ni Leila de Lima na talagang isa sa walang bisa nila yan, yung impeachment na yan. 'Di ba? At eto na nga, sa hearing kahapon, napag-usapan po ito. Kapag hindi ito natuloy, wala na. 'Di ba? Dismiss na. Ganun-ganun na lang. Nag-effort yung Kongreso
para ma-impeach itong si Sara Duterte diyan sa Kongreso, tapos pagdating sa inyo sa Senado, wala lang. Parang baliwala lang. Oh. Nakalagay kasi sa konstitusyon na immediately. Huwag patamad-tamad. 'Di ba? Pero anong ginagawa ninyo? Parang pinapaikot nyo yung mga Pilipino. Pinapaikot nyo yung taong bayan. Yung inyong concern nandun lang sa isang pamilya. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang, di ba? Nandun lang sa isang pamilya yung concern nyo eh. Pero sa mga Pilipino, wala. Yung concern nyo nandun sa mga pumapatay ng tao. Nandun sa mga magnanakaw. Di ba? O, panoorin natin to. Ngunit ani Tolentino, ang paglilitis na dapat ay agad na sinimulan alinsunod sa mandato ng konstitusyon ay sisimulan pa lamang sa June 11 na halos kasabay na ng pagtatapos ng 19th Congress. Oh, I think June 2 dapat o 3, tama? Tapos na-move sa 11. Tapos ngayon, pag hindi talaga natuloy, hanggang sa, I think, katapusan o ano, madidismiss. Ganun-ganun na lang. Hindi po katanggap-tanggap yung ganung klaseng ano, yung ganung klaseng mga galawan, 'di ba? Halatang-halata na masyado. 'Di ba? Iwan ko dito kay Tolentino mga pre, no? Bakit ganito ito? Dapat para kayo sa mga Pilipino, para kayo sa katotohanan. Yung pala yung iba diyan nagpapanggap lang. Buti na lang natalo yung iba. We cannot conclude the trial before June 30, 2025. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Hindi maitatawid o ayaw niyong itawid talaga? Ayun yung tanong eh. Hindi maitatawid dahil may pumigil? Ako'y nagtatanong. Hindi ba maitatawid dahil meron ng ganon? May komunikasyon na? May mga tawagan na? May mga plano na? Kaya ba hindi maitatawid? Ayon dito si Senate Minority Leader Aquilino. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Hindi sumang-ayon dito si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at iginiit na maaaring ituloy ang impeachment sa 20th Congress. Aniya, katulad lang ito ng mga kaso sa ordinaryong korte na nagpapatuloy kahit magpalit ang mga miyembro. Tama. Miyembro lang naman yung magpapalit. Mga senador lang naman yung mapapalitan. 12 mapapalitan. Bakit hindi itutuloy? Nandyan na yan. 'Di ba? Nandyan na eh. Sila na yung pumalit, sila na yung mag-handle. So ano na lang ito eh, mga palusot na lang po nitong mga galamay, nitong mga kampo ng kadiliman ng mga Duterte. May mga galamay po yan dyan sa Senado. 'Di ba? At sila yung gumagawa ng paraan ngayon para mawala na, mawalang bisa, mapasawalang bisa itong impeachment na to para ma-dismiss, 'di ba? Ginagawan po nila ng paraan yan. Tapos si Sara Duterte, kung magsasalita, sasabihin, confident daw siya, ganito, ganyan. Kasi alam naman niya na wala siyang kasalanan. Pero ang tanong, confident ka ba dahil dyan? Or confident ka dahil alam mong madidismiss lang? Yun ang tanong. Ako'y nagtatanong lang. Tuloy natin. No provision in the 1987 Constitution or in the Senate Rules of Procedure on impeachment trials that expressly prohibits this. On the contrary, the Senate rules on impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment, even if it is necessary to continue into the next Congress. Umabot pa sa debate ang dalawang senador sa plenaryo. So, halatang-halata talaga na si Pimentel, no? Talagang, ano talaga ito, maka China, maka Duterte. Pansin nyo noon, nung nandun kami noon sa Pangasinan. May alyansa po doon. And then, may interview po sa kanila. May interview. And then, ang sabi ni, ang sabi ni Pimentel doon, nagpakita siya ng mga ebidensya kung paano daw yung mga China, kumbaga mag-spy. Nilabas niya yung mga ebidensya. Yun pala, pain yun sa mga Pilipino para iboto siya.
Tingnan mo ngayon, nung hindi siya nanalo, pinakita niya yung tunay niyang kulay. O nakipagdebate pa kay Pimentel. Grabe, o pakinggan natin yung kanilang mga debate dito. Nalagay sa Constitution, sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over. Wala po nakasulat doon that it shall carry over. Pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. Sinang-ayunan rin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang pagpapatuloy ng impeachment sa susunod na Kongreso. Malinaw anya na ang impeachment ay hindi legislative function ng Senado, kaya hindi dapat ito maapektuhan ang papapalit ng Kongreso. It is true. Oh, ayan ha. Oh, si Risa Ontiveros, sa tingin ko, ano siya, pro-impeachment siya. 'Di ba? Pero itong iba, ayaw, no? Kumbaga, may amo pa rin sila. Sino ba yung amo nila? Sa tingin ko, kung ikaw naman talaga ay ayaw mo sa impeachment, alam na kung sino yung mga amo nyo. At naniniwala kung meron kayong sinusunod. 'Di ba? So, maliwanag na po yan sa amin. Hindi po, wag niyong gawin bobo yung mga Pilipino. Ha? Wag niyong gawin bobo yung mga Pilipino. Ha? Tumatalino na tayo ngayon. Yung nag-i-improve po yung ating bansa ngayon, lalo na yung mga Pilipino. Ang nananatiling mababa ngayon, itong mga DDS na mga kupal, mga tatanga-tanga pa rin. 'Di ba? So anyway, tuloy natin 'to. The 19th Congress cannot bind the 20th Congress, and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative function. Asher Kadapan Jr. So, ayan mga pre, malinaw naman po na si Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros, pro-impeachment po. Diba? Pero yung iba dyan, ano pa lang, makadutae pa rin sila. Diba? Walang pagbabago. Nandun pa rin ang kanilang loyalty sa mga Duterte. Dapat kasi mga senador kayo, halal kayo ng taong bayan. Dapat ang pinapakinggan nyo, taong bayan. Hindi itong isang pamilya lang na pumapatay, di ba? Bastos, mahilig magbanta, di umano'y mandarambong pa, di ba? Oo, mahilig pang manuhol. Para lang bakit sila manunuhol? Di umano'y marami silang pinapasiraang mga tao. Yun po yung mali doon. Yung tatanggap ka para manira ka at magbabayad ka para magpasira ka. Yun yung mahirap eh. Marami pong ganung politiko. Tandaan po natin yan. Okay? Pero pag siyempre, blessings yung darating sa'yo, pasasalamat sa'yo, oy, salamat ha, o ito nga, bigyan kita regalo. Tatanggapin mo ba yun? Hindi. Ako tatanggapin ko, siyempre. Practical lang tayo ngayon. Diba? Pero kung, bayaran kita, siraan mo yung tao na yan, yan yung hindi maganda. Diba? At gawain po yan ng mga aso nila. O yung mga vlogger nila. Gawain po nila yan. Yung manira ng tao. Yung manira ng politiko na nagtatrabaho naman ng maganda. Ngayon, kung kayo po yung tatanungin, agree po ba kayo na ma-dismiss itong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte? Kasi kung ako po yung tatanungin, napaka-unfair. Nag-antay yung taong bayan, I think ilang buwan yun? O 100 days ba? Nag-antay sa impeachment na yan. Tapos ngayon, magkakaroon ng plano na ma-dismiss. 'Di ba? Hindi po maganda yan at hindi katanggap-tanggap 'yan. Hindi po katanggap-tanggap 'yan para sa mga Pilipino, lalo na doon sa mga namatayan sa panahon ni Digong. Mas masakit po yung loob nila kapag marinig ang balitang ito. At salamat na lang kay Pimentel, talagang ipinaglaban niya yung talagang siya, pro-impeachment po si Pimentel. 'Di ba? Salamat na lang po sa senador na to na talagang 'di ba? May pusong Pilipino. So anyway, mga pre, yun lang naman yung ating video ngayon. Abangan niyo mamaya yung mga susunod nating video. Ayun syempre, bago po tayo magtapos huwag niyo kalimutan, meron tayong TikTok, okay? May TikTok po tayo. Meron po tayong Facebook. O ano po yung pangalan ng ating TikTok at Facebook? Syempre, same lang sa ating YouTube channel, Ballpoint Man 2.0. Yun po. So, follow niyo po yan, TikTok and Facebook. So, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin.
Pasalamatan ko lang yung mga bago nating subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyo mga pre. Thank you so much po ha. At syempre, no, mamaya kita-kits po tayo sa susunod na video.